Kinabukasan ay naghanda ang hari ng mga elf ng escort para ihatid sina Akira at Amelia hanggang sa gilid ng kaharian para maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Iniisip ni Akira na medyo sobra ito pero sabi ng hari ay marami kasing pangkikidnap na nangyayari sa tabing dagat nitong mga nakaraan, kaya gusto lang niyang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa katunayan sabi niya mas magiging kampante siya kung papayag si Akira na sila mismo ang mag-escort sa kanya, pero tinanggihan niya agad ang alok ng hari at pumayag na sakyan na lang ang karwahe. Habang nasa karwahe ay tinanong ni Akira si Knight kung bakit siya napakatahimik noong drama kasama ang mga elf dahil kaya naman niyang gawin pa ng mas marami para makialam, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang ibunyag na isa siyang demon dahil hindi lahat ay magiging katulad ni Akira na tatanggapin siya. Naiintindihan ni Akira kung bakit gusto niyang kumilos na parang normal na pusa, pero tinanong niya kung okay lang ba ito sa Demon Lord dahil baka pinapanood pa rin siya. Sinabi ni Knight na tama siya dahil nakalink pa rin ang kanyang mata at tenga sa Demon Lord kaya kaya nitong bantayan ang lahat ng ginagawa niya. Pero wala na siyang kontrol sa mga galaw ni Knight at wala siyang balak na traidorin si Akira. Masaya si Akira na marinig iyon dahil maaaring magbanggaan sila ng Demon Lord pag nagkaharap sila balang araw, kaso hindi iniisip ni Amelia na mangyayari iyon. Kung tutusin ay pakiramdam niya gusto lang ng Demon Lord maging kaibigan niya at pareho rin ang pakiramdam ni Knight dahil ang ginawa ni Akira kahapon ay siguradong nakakuha ng interes ng Demon Lord, hindi marami ang may kakayahan gumamit ng shadow magic sa laban, pero nagawa ni Akira na buong takpan ang sarili niya nito. Sabi ni Akira ginawa niya lang iyon dahil sobrang nag-alala siya na baka kainin ng shadow magic niya si Kilika, pero kahit hindi sinasadya ay nakakabilib pa rin ang ganoong nagawa. Sakto naman na nakaramdam si Akira ng kakaiba sa unahan. Kaya sinabi niya sa driver ng karwahe na huminto dito at bumaba siya. Sinabi niya sa lahat na nag-alert ang kanyang detection skill tungkol sa ilang tao sa unahan at pagkatapos gumamit ng telescope, kinumpirma ng driver na meron ngang grupo ng mga bandido sa unahan. Sa kasamaang palad ay napansin din sila ng mga bandido at mayroon silang hawak na elf na hostage. Kaya tinatakot nilang papatayin ito kung hindi gagawin ni Akira at ng iba ang eksaktong gusto nila at wala nang magagawa ang grupo kundi sumunod muna. Kaya naglabas ang mga bandido ng maraming lubod at sinabi nila na itali nila ang mga sarili nila, pagkatapos ay bumababa si Amelia mula sa karwahe at nang makita ng mga bandido ang kulay ng kanyang buhok, na-excite sila dahil nakilala nila siya bilang isa sa mga prinsesa ng elf at kung iaalok nila siya kay Lord Graham, siguradong makakakuha sila ng malaking bonus. Pero habang tumatawa-tawa ang mga bandido ay inactivate ni Akira ang kanyang presence concealment at sa isang iglap, ibinagsak niya lahat ng bandido bago pa nila malaman kung ano ang nangyayari, tapos sinabi niya sa driver na itali ang lahat ng bandido gamit ang lubod na dala nila. Habang ginagawa iyon ay nagsimulang magtaka si Akira kung sino ba itong Lord Graham na binanggit ng mga bandido. Sa kabutihang palad ay sinabi ng driver na narinig na niya si Lord Graham noon kaya't sinabi niya kay Akira na si Graham ay isang royal sa bansang Uruk. Sapat na iyon para kay Akira kaya't binanggit niya sa driver na dalhin pabalik sa Elf Castle ang mga bandido at habang ginagawa iyon, sila ni Amelia ay magpapatuloy sa paglalakad at nagsimulang tumutol ang driver dahil ang utos niya ay ihatid sina Akira at Amelia hanggang sa port, pero malapit na rin naman sila. Kaya giit ni Akira ay hindi magiging problema para sa kanila ang makarating doon at makalipas ang kaunti ay sumakay sina Akira, Amelia at Knight sa isang bangka at kapag dumating sila sa kanilang destinasyon, plano ni Akira na kumuha ng bagong gear para mas lalo pa siyang mag-level up. Medyo nagulat si Amelia na gusto pa ni Akira maging mas malakas kahit napakalakas na niya, pero sabi niya kailangan niyang patuloy na mag-improve kung balak niyang ipaghiganti si Seren balang araw at binanggit ni Amelia na ang port city na pupuntahan nila ay may labyrinth, kaya gusto ni Akira mag-level up pagdating nila doon pero tatagal iyon ng ilang araw, kaya't dagdag niya na mas mabuting mag-relax muna sila at i-enjoy ang biyahe. Excited si Amelia dahil ito ang unang beses niyang magbiyahe sa barko at binanggit niya na excited siyang panoorin ang sunset kasama si Akira. Pero nang humarap siya para tanungin ang opinion niya at napansin niya na hindi naman pala nakikinig si Akira sa kahit isang salita. Abala siya sa pagbasa ng librong binigay sa kanya ng tatay ni Amelia bilang regalo bago sila umalis, at sobrang nahuhumaling siya dito kaya halos hindi niya mapansin ang pag-pop out ni Amelia at ginugol ni Akira ang buong biyahe sa barko kakabasa ng libro, kaya pagdating nila sa Beast Folk Continent na halos wala siyang oras na nakasama ni Amelia.
Pagbaba nila sa bangka ay napansin ni Akira na tanging mga tao lang ang gumagawa ng manual labor dito, na medyo kakaiba pero pagkalakad nila ng kaunti papasok sa lungsod ay hinarang sila ng grupo ng mga beastmen at inutusan siyang iwan si Amelia at umalis. Napagtanto niya na ang mga beast folk dito ay mababa ang tingin sa mga tao at ang pakikitungo sa mga ganitong klaseng tao ay magiging malaking abala, kaya sinabi niya kay Amelia na umatras at hayaan siyang humarap sa kanila. Habang naglalakad siya papunta sa mga beastmen at nagsimula silang pagtawanan si Akira dahil imposible raw na ang isang maliit na tao ay kayang tumapat sa lakas nila, pero kahit kaya niyang bugbugin silang lahat mas pinili ni Akira ang mas classy na paraan at ginamit ang kanyang shadow magic para gulatin sila. Pagkatapos ay hinakay niya si Amelia palagpas sa mga goons pero habang naglalakad sila papasok sa bayan, napansin niya na maraming tao dito ang nakatingin sa kanila at mukhang nakafocus ang tingin nila kay Knight. Ipinaliwanag ni Knight na ang mga pusa ay kinamumuhian at kinatatakutan dito. Pagdating ng gabi ay nag-check-in sila sa hotel at pagkatapos kumain ng masarap na pagkain, binanggit ni Akira na dapat na silang matulog at ang kwarto ay may 2 kama, pero namumula ang mukha ni Amelia nang sabihin niya na napakalaki ng mga kama at pwede silang mag-share ni Akira. Nagulat si Akira sa narinig niya pero alam ni Knight kung ano ang gustong gawin ni Amelia, kaya nagpasya siyang lumabas para bigyan sila ng privacy at sinubukan ni Akira kumbansihin si Knight na bumalik pero lumabas na siya. Inanunsyo ni Amelia na maliligaw muna siya kaya't hindi alam ni Akira ang gagawin. Pagbalik ni Amelia na naka-nightgown ay nadatnan niya si Akira na kunyari ay natutulog at inakala niya na pagod lang talaga ito sa mahabang biyahe, kaya ipinagpaliban muna niya ang plano niya at humiga na lang sa tabi niya para matulog. Pagdating ng umaga ay bumalik si Knight sa kwarto at nang makita niyang magkasama sa kama si Akira at Amelia, inisip niya na baka nag-enjoy nga sila kagabi pero hindi iyon ang importante at ipinaliwanag niya na may bisita na darating, kaya kailangan nila magbihis. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto kaya sinabi ni Akira na pumasok at doon ay pumasok ang isang lalaking nagngangalang Crow. Ipinaliwanag ni Knight na si Crow ang pinakamagaling na blacksmith sa buong kontinente, nakipagkita siya dito kagabi at pinakiusapan na pumunta dito. Kadalasan ay hindi pumapayag si Crow sa mga ganitong request pero dahil ang Nightmare of Adelia mismo ang pumunta sa kanya, hindi niya ito kayang tanggihan at doon ay nag-iisip si Amelia kung ano ang ibig sabihin ni Crow nang tawagin niya si Knight na Nightmare of Adelia. Pero wala nang oras para magtanong dahil sinabi ni Crow na ibigay ni Akira ang kanyang sandata para ma-inspect niya. Alam niya na malamang ay sobra itong nagamit ni Akira kamakailan sa isang labyrinth dahil sa dami ng damage na nakuha nito, at namangha si Amelia na nakita niya ang lahat ng iyon sa isang tingin lang. Tinanong ni Akira kung kaya ba itong ayusin ni Crow at sabi ni Crow na kung tama ang materials at budget ay kaya niya. Tinanong din ni Akira kung pwede siyang gumawa ng mga 20 na throwable assassin knives, pero nagulat si Crow nang malaman niyang assassin si Akira. Pinilit niya maging composed at ipinaliwanag na baka wala pang sapat na experience si Akira para gamitin ng tama ang mga sandata na gawa niya. Na-offend si Amelia na tinatawag na inexperienced si Akira pero hindi naman ito maipagkakaila ni Akira. Dagdag pa ni Knight kay Amelia na kumalma dahil kahit blacksmith si Crow ngayon, dati siyang miyembro ng hero party kaya't pagdating sa laban ay alam niya ang sinasabi niya. Totoo ang sinabi ni Crow tungkol sa pagiging inexperienced ni Akira pero pumayag pa rin si Crow na gawin ang mga sandata na gusto niya. Kaya isinulat niya ang listahan ng mga materials na kailangan kolektahin ni Akira at habang ginagawa iyon, hahawakan muna niya ang espada ni Akira para hindi ito masira pa ng mas malala. Medyo nagulat si Akira na kukunin ni Crow ang kanyang espada pero tiniyak ni Knight na si Crow ang pinakamagaling, kaya't nasa ligtas na kamay ang sandata ni Akira at tiwala si Akira sa sinabi ni Knight tungkol dito kaso kahit kaya pang ayusin ni Crow ang espada, wala namang ideya si Akira kung saan kukunin ang lahat ng materials na hinihingi ni Crow. Sinabi ni Knight na ang pinakamadaling paraan ay manghuli sa labyrinth ng lungsod na ito at makakatulong pa iyon kay Akira para mag-level up, kaya tingin niya perfect ang ideya. Ang labyrinth sa lungsod ay nasa malapit sa gitna pero limitado ang access depende sa rank ng isang adventurer, hindi iniisip ni Akira na magiging malaking problema iyon para sa kanya kaya't nagsimula na siyang magplano para sa pagkuha ng materials. Pero habang ginagawa niya iyon ay tinanong ni Amelia kung pwede ba siyang umalis saglit dahil may gusto siyang pag-usapan kay Crow. Giit ni Akira na okay lang dahil marami pa siyang kailangang research tungkol sa labyrinth bago siya pumasok,
pero sinabi niya kay Knight na sumama kay Amelia at i-contact siya gamit ang telepathy kung may mangyari. Makaraan ang kaunting oras ay dumating sina Amelia at Knight sa workshop ni Crow. Binanggit ni Amelia na narinig niya na noong nabigo ang previous hero party na patayin ang Demon Lord, ang hero at isang beastman lang ang nakaligtas kaya't ang beastman na iyon ay si Crow. Ibinahagi ni Crow na malaya siyang kutsain siya kung iyon ang gusto niya pero hindi iyon ang intensyon ni Amelia. Naniniwala siya na nakaligtas si Crow dahil malakas siya kaya't gusto niyang turuan siya lumaban. Agad tumanggi si Crow dahil matagal na niyang napagdesisyonan na hindi na siya tatanggap ulit ng apprentice. Sabi niya lahat ng sinubukan niyang e-train noon ay tumakbo palayo o nalubog sa matinding depresyon kaya't ayaw na niyang masayang ang effort niya, pero sinigurado ni Amelia na hindi siya susuko o mababasag. Gusto niyang tumayo sa tabi ni Akira na taas noo at para magawa iyon ay hindi niya maaaring hayaan na lumaki pa ang agwat ng lakas nila, kaya kung balak maging mas malakas si Akira gusto rin niya mag-train. Muling tinawag ni Crow si Knight na Nightmare of Adelia at pinapaalala niya na ang kasunduan ay aayusin niya lang ang equipment ni Akira, pero itinuro ni Knight na si Amelia mismo ang gumagawa ng request at wala itong kinalaman kay Akira. Dagdag pa niya na mas mainam sana kung ititigil na ni Crow ang pagtawag sa kanya ng Nightmare of Adelia dahil Knight na ang pangalan niya ngayon kaya curious si Amelia, kaya tinanong niya kung bakit tinatawag ni Crow si Knight ng ganoon. Ipinaliwanag ni Knight na dekada na ang nakalipas nang ipadala siya ng Demon Lord sa lungsod ng Adelia bilang bawi matapos nalusubin ng mga tao ang Demon Kingdom. Technically ang trabaho ni Knight ay magbigay lang ng warning sa mga pinuno ng lungsod, pero nabulag siya sa galit at medyo sumusobra dahil sa ginigiba niya ang buong lungsod sa proseso. Alam niya na wala siyang rason para gawin lahat iyon at tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa ginawa niya. Kaya gusto niya na patayin siya ni Akira noong una silang magkita pero nagbago na siya mula noon, at hanggat naglilingkod siya kay Akira at hindi na mauulit ang kasaysayan. Tinanong siya ni Crow kung tingin ba niya ganoon lang kadali na magbago ng direksyon ng buhay, pero alam ni Knight na ang mga nagawa niya ay hindi mapapatawad kaya't naiintindihan niya kung kinasusuklaman pa rin siya ni Crow, pero sa kabaligtaran sinabi ni Crow na hindi niya kailanman kinasuklaman si Knight. Ilang taon na ang nakalilipas matapos mabigo siya at ang hero party na patayin ang Demon Lord, nag-aalay si Crow ng memorial sa libingan ng kanyang kapatid nang nagkataon na nakita siya ni Knight. Nakilala agad ni Knight si Crow bilang isa sa mga heroes na nakatakas mula sa Demon Lord at nakita niya na nagluluksa si Crow. Kaya sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang patayin siya ay hindi siya lalaban, pero giit ni Crow na alam niyang isa lang siyang gamit na nilikha ng Demon Lord para gawin ang mga utos nito. Kaya ang sisihin siya ay parang pagsisisi sa espada imbis na sa swordsman. Dahil dito ay tinanong ni Knight kung balak ba niyang puntiryahin ulit ang Demon Lord, pero ipinaliwanag ni Crow na hindi si Knight o ang Demon Lord ang pumatay sa kapatid niya. Pagkatapos ng pag-atake ni Knight ang kapatid ni Crow ay tumutulong sa mga taong natabunan ng guho. Pero sa parehong oras ay may isang nobleman na desperado na tumatakas palabas ng lungsod at dahil nasa daan niya ang kapatid ni Crow, mas pinili niyang pasabugan siya imbis na umikot lang at iyon ang lalaking kumuha sa buhay ng kapatid niya, kaya nanumpa si Crow na kung maghihiganti man siya ay kay Lord Graham iyon. Pero hindi niya itinuloy iyon dahil alam niyang hindi gugustuhin ng mabait niyang kapatid na lumakad siya sa ganong landas, pagkatapos ay nagsalita si Amelia at diretsyong tinawag si Crow na duwag dahil hindi niya ipinaghihiganti ang kapatid niya. Ginawa lang daw niyang dahilan ang imahe na ayaw ito ng kapatid niya para makatakas siya sa katotohanan, at mas naiintindihan ni Amelia ang nararamdaman niya kaysa sa kahit sino at maraming panahon ang nasasayang niya pag sinungaling sa sarili. Sinasabi na lahat ay para sa kapatid niya pero binuksan ni Akira ang mga mata niya kung gaano siya nagkamali. Malalim na tumama sa damdamin ni Crow ang mga salita ni Amelia at kailangan niya ng oras para ayusin ang emosyon niya. Kaya sinabi niya kina Amelia at Knight na iwan muna siya mag-isa ngayon. Samantala ay nasa bayan si Akira at nagre-research tungkol sa labyrinth nang biglang lumabas ang mga halimaw mula sa labyrinth at kumalat sa lansangan. Nakita ni Amelia ang kaguluhan at sinubukan niyang tumulong pero hinarang siya ng isang lalaking nagngangalang Orem, at nakilala niya ito bilang parehong tao na nangloloko kay Kilika noong bata pa sila. Sinabi ni Orem na may utos siya mula sa Demon Lord na panatilihing buhay si Amelia dahil nakakagamit siya ng kakaibang magic, kaya pinalibutan niya ito ng mga halimaw at dinukot niya ito at pagdating ni Akira, nadala na ni Orem si Amelia papasok sa dungeon at plano niyang kunin siya pabalik,
pero kailangan muna niyang ayusin ang kaguluhan sa labas kaya't sinabi niya kay Knight na umatras. Na-realize ni Knight kung ano ang gagawin niya kaya lumipad siya palayo sa lugar at inactivate ni Akira ang shadow magic niya na walang limitasyon, hinayaan itong kainin ang lahat ng halimaw sa paligid, pero dahil sa sobrang strain sa katawan niya ay nawalan siya ng malay pagkatapos.